Dati, feel ko talagang gusto na akong patay ng demonyo. Ano talaga ako, naka-encounter din ako na bago nung time na yon, yung lola ko talaga, siya yung nagtuturo sa akin kung sino talaga yung personal Lord and Savior namin, si Papa Jesus, gano'n. Tapos noon, nagkakaroon ako kung paano manalangin. Nananalangin ako, pero every ano kami nanalangin 6 p.m. Kasama ko yung mama ko, mga kapatid ko, lola ko. Pero na lumuluhod lang sa ano, sa mga rebulto, imahe, ganun. Pero nung time na ano, na feel ko talaga kasi bata pa lang talaga ako, bugbog sarado ako ng mga magulang ko at that time. Kung pwede lang siguro itong ano ko sa pwedeng maano na may sulat sa ano sa MMK. Pero konti lang kasi 10 minutes lang naman yung ano ko dito. Yung time na yun, nakilala ko si Lord na nung time na sabi ko, Lord, bakit ganito yung buhay ko? May pinagkaloob mo sa akin. May pinagkaloob mo po sa akin, Lord, na bakit ganito yung mga magulang ko? Bakit ganito yung pinagkaloob mo sa akin ng mga magulang ko na hindi pala ako talaga ako mahal. Um, Sabi ko talaga na mabuti pa mamatay na lang ako, Lord. Elementary ako nung time na nagkaroon ako ng isip na gusto ko magpakamatay. Siguro grade 2, grade 1. Um, Puro volley ako noon. Yung time na yun talagang doon na talaga nagsimula si Lord na kumikilos sa akin kasi nanaginip ako nabasa ko sa pahayag na about doon na umuulan ng apoy. Gabi-gabi yon, pero walang naniniwala sa akin kasi hindi naman sila nagbabasa ng Biblia. Ngayon, gabi-gabi ako nanaginip, pero ako nasa bundok ako. Pero tanaw na tanaw ko yung lugar na yun na umuulan ng apoy. Kaya doon na-realize ko talaga na nung na-realize ko yan nung nagbabasa na ako ng Bible. Tatlong panaginip, yung rapture at saka yung umuulan ng apoy. Tapos yung pangatlong panaginip ko na yun ay yung nanaginip ako na gusto ako kunin ng ng bad spirit, na gusto niya na nakunin ako, pero sabi ko may mission ako, wag niyo akong kunin, may mission pa ako, pero hindi ko alam kung anong mission yun kasi nag-COVID ako at that time. Nagkakagulo kami ng mga magulang ko kasi nasabi ko nga sa kanila yung hinanakit ng kalooban ko nung bata pa ako na hindi ko na feel yung pagmamahal nila bilang magulang. Di ko na feel, di ko naramdaman, pero sa ibang tao ko naramdaman, sa mga biyanan ko yung nararamdaman yung pagmamahal na may mga magulang. Yun nga, paborito ako ng mga biyanan ko, pero sa sarili kong mga magulang hindi ko yun naranasan. Sabi ko kasi nung bago ako nag-asawa, siguro 13 years old ako, sabi ko, Lord, kung mag-asawa man ako ng maaga, dapat yung magkakaroon ako ng asawa na mamahalin ako, na hindi ako sasaktan, yung maranasan ko naman yung pagmamahal ng tao, sabi ko. Kaya yun binigay sa akin ni Lord yung partner ko, pero oo, hindi na nakit yung partner ko, mahal na mahal ako kahit man na minsan na ginawa niya yung pagluloko niya, pero um, hindi niya naman inulit. Kaya praise God ako kasi pinagkaloob niya sa akin. Tapos yung mga mama niya, mahal na mahal ako. At nung pumunta ako dito sa abroad, nagkakagulo na kami ng mga magulang ko at kapatid ko kasi binuking ako ng pinsan ko na sinabi ko sa kanila, alam mo, inggit na inggit ako sa inyo, sa family mo, na noon, alam mo, sobrang inggit ko kasi ang bait-bait ng mga magulang mo, hindi kayo sinasaktan, namamalo man sila pero hindi ganon. Ako kasi, kawawa, ganito, ganito, ganito. Tapos ngayon, sinumbong ng pinsan ko, nabasa lahat ng chat. Ayun, nagkakagulo kami.
tinakwil ako ng mga magulang ko, kapatid ko, ayaw nila sa akin. Wala naman ako sinabi ng mga kapatid ko, pero ayun nga, nagalit sila kasi sinisiraan ko daw. Kaya sabi ko, andun talaga na puno ako ng hinanakit sa mga ng kalooban sa mga magulang ko at that time nga. Pero nung nagka-COVID ako, sunod-sunod to eh. Nagka-COVID talaga ako na ano, sabi ko talaga, Lord, lahat ng mga kasalanan ko, patawarin mo po ako. Ang dami ko nagawang kasalanan. Alam ko, paulit-ulit akong pinatay ng demonyo. Ilang beses ako pinalunod sa dagat pero nabuhay pa rin ako. 2 beses ako nalunod ng dagat pero nabuhay pa rin ako. Na disgrasya ako ng motor. Yung motor sira pero ako gas-gas lang. Kabangga ko yung tricycle pero gas-gas lang yung natamo ko. Pero yung motor talaga hindi na nagamit. At ilang beses ako nahulog ng hagdanan, pero hindi ako nabalian. Nahulog ng mangga, nahulog ng sampalok. Kaya sabi ko, doon ko na-realize na, o nga no, siguro nga may mission ako sa mundong ito, kaya ang dami kong pinagdadaanan. Talagang nakilala ko si Lord na may mission talaga ako dito. Kasi yung panaginip ko pa lang, yung 3 panaginip ko na hindi ko nakakalimutan yung mission na sabi ko sa panaginip. Kaya tinanong ko yung kay Lord, anong klase mission yun, Lord? Kasi nung time talaga na nagtataka na ako, 3 panaginip to. At nung nagkaroon ako ng desire sa puso ko na magbasa ng Biblia, doon ko talaga binasa, doon ko talaga nakita na totoo pala, ito pala yung panaginip ko gabi-gabi. Pero walang naniwala sa akin. Kasi sabi nila, fairy tale lang yan, pantasya lang yan, sabi ng mga kaibigan ko. Kaya andun yung pag-ano ko na talagang may mission ako sa mundong ito. Ngunit hindi ko alam kung anong mission ko at the time. Dito nagtataka ako 3 beses, tatlong panaginip, pero yung pag-ulan ng apoy at saka yung pag-rapture ay ulit yun na napaginipan ko na huminto siya nung nag-high school na ako. Nung elementary, hindi ko sunod-sunod yun. Elementary ako noon na naghinip ng ganun. Ngunit walang nananiwala sa akin. Kaya bata pa talaga ako, nakilala ko na si Lord. Kilala ko na siya. Palagi ko na siyang kinakausap ko siya. Pero may pumipigil sa akin kasi noong gusto ko talaga magpakamatay. Ngunit sabi ni Lord, huwag mong gawin. Huwag mong gawin. Ganun, may nagtutulak sa akin na huwag mong gawin. Pero may nagano, magpakamatay ka, magpatihulog ka diyan sa pangpang na may matulis na bato. Ganun, may naganon sa akin. Pero may pumipigil sa akin na wag mong gawin, anak, wag mong gawin. Wag mong gawin. Andito ako, andito ako nagmamahal sa iyo. Ganun, parang may ganun. Andito ako nagmamahal sa iyo, anak. Parang ganun talaga nag-ano. Kasi feeling ko noon, walang nagmamahal sa akin. Wala. Kaya ganung edad na bata ka pa lang um na mag-isip ka ng ganun. May ganun palang edad na mga bata pa na mag-isip talaga magpakamatay. Bata pa lang talaga ako, nagkakaroon ako ng stress. Minsan naiisip ko noon na bakit ba ganito yung mukha ako? Kasi magkaiba kami ng mukha na magkakapatid. Pero ako lang yung puriyang pa. Papatawad, Lord. Kaya yun nga talaga. Kaya yung sabi ng mga magulang ko, ikaw lang yung ayaw ko sa iyo, ganito. Ang dami talaga na ang bait-bait ko naman, anak, ba't ganito? Kaya doon na naging tarantado ako nung andito na ako sa abroad na talagang sinasabi ko na lahat-lahat sa kanila yung sama ng loob ko. Nung nakilala ko si Lord, sabi ko, Lord, maraming salamat dahil tinuruan mo ako na kung paano magpatawad, kung paano magpakumbaba.
kung paano ko na i-accept um, kung paano ko kakalimutan yung mga nakaraan ko. Dati kasi pag nag-explain ako na nakaraan ko, umiiyak ako. Umiiyak ako. Ang sama-sama ng loob ko. Pero ngayon, alam nyo, nawala na siya. Nawala na yung sama ng loob ko sa mga magulang ko, sa mga kapatid ko. Dahil nag-uumapaw sa akin yung pagmamahal kasi siguro nga. Kasi nga yung mga magulang ko, lasinggera, lasinggero, para silang nakadrugs, sa totoo lang. Para silang nakadrugs. Kapag na once na nalasing kasi sila, ako yung nakikita nila, bugbog sarado ako doon, sinisipaan. Um, kasi noon, hindi kasi uso noon na pakialaman ng kapitbahay, di ba? Hindi uso noon. Kasi wag kang makialam diyan. O, ganun. Kaya takot yung mga kapitbahay namin kasi matatapang yung mama at papa namin. Kapag uuwi ako, pag uuwi ako ng eskwela, wala pang makain, kawawa yung mga kapatid ko. Kaya ako talaga yung nagpo-provide. Kaya wala pang luto. Ako yung nagluluto. Mga 2 p.m., 2 p.m. pa. 2 p.m. darating na ako sa eskwela. Late na. Kaya ang haba pala talaga ng pasensya ko. No, kaya nung time marami talagang tumulong sa akin na umalis ka na diyan. Ako na magsabi sa mama mo at sa papa mo na ako na magpapaaral sa iyo ng high school. Kaya andun pumayag yung mga magulang ko. Nagkaroon ako ng peace of mind at that time. Kaya nagagalak ako kasi nakikita nila na ganun yung ginagawa ng mga magulang ko sa akin. Nagpapasalamat talaga ako kay Lord ka dahil hindi hindi sa ganitong pinagdadaanan ko noon ay hindi ko makikilala si Lord. Hindi ko siya makikilala kung sino siya sa buhay ko. Dati kaya pala na parang ayaw ko magsimba sa simbahan ng Katoliko. Kasi may pumipigil sa akin na huwag kang magsimba, huwag kang magsimba. Pwede ka naman manalangin, may ganon. Pero talaga yung Bible, lumalapit sa akin, pero hindi ko naintindihan. Hindi ko siya naintindihan. Nagbabasa ako, pero hindi ko siya naintindihan. Kaya nung time na yon, na dito na ako sa abroad talaga, sabi ko, ako na lumapit kay Lord. Lord, wag mo po akong, um, wag mo po akong ibigay sa mga kasamaan. Pagkaloob mo po sa akin, Lord, yung kung paano magpatawad, magpakumbaba, kung paano ko po mamahalin yung mga taong nakakasakit sa akin. Kaya andun, nagpapasalamat ako ng lubos sa ating Panginoong Diyos dahil nawala siya. Kaya lubos ako nagagalak talaga na maganda pala talaga kapag may pinagdadaanan ka ng ganon. Dahil mas lalo kang lumalakas at ikaw pa yung ginagamit sa ibang tao upang ikaw ay magpapalakas. Kaya maraming salamat sa ating Panginoong Diyos kahit noon na makasalanan ako. Ipinagkaloob niya sa akin yung mga amo ko na mababait at sobrang bait nila na nakita nila sa akin yung kabaitan ko na hindi nakikita ng ibang tao. Sabi nila, napakabait mo. Ganon. Kaya ganon yung sinusukli ng mga amo ko sa akin. Kaya bakit sabi ko sa sarili ko, bakit yung mga kalugar ko, pangit yung tingin nila sa akin. Pero kapag ibang tao, nakakasalamuha ko, ang bait-bait ng tingin nila sa akin. Lord, maraming salamat. Kaya kahit na makasalanan ako, pinagkaloob mo sa akin itong mga amo ko. At minahal nila ako na bilang anak. Maraming salamat kahit na ibang mga OFW na nahihirapan sa kanilang amo na kulang pa sila sa pagkain, kulang pa sila sa tulog, pero ako sobra-sobra na ibinigay ni Lord. At hanggang ngayon, kung ano yung hinihingi ko kay Lord, ipinagkaloob niya sa akin. Kaya maraming salamat sa lahat-lahat. Kaya ito lang po yung may ano ko kasi lumagpas na po ako. Sorry po, Pastor. Sorry po sa lahat. At tayo manalangin po. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord God, amang banal na nasa langit. Maraming salamat, Ama.
sa araw na ito, sa pribilehiyo na ipinagkaloob mo po sa akin na magbahagi ng talambuhay ko po, Panginoon, na kahit shortcut man